God's power working in us. Yan po ang topic natin sa umagang ito at ang talata na ating mga babasahin ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 3 verse 4 hanggang 18. At ganito po ang pagkakasabi sa verse 4. And such trust have we through Christ to Godward, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses, for the glory of his countenance, which glory was to be done away, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? For if the ministration of the condemnation be glory, much more that the ministration of righteousness exceed in glory. For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished, but their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Now the Lord is the Spirit, is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face beholding as in the glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Napakadali pong ma-discourage sa buhay Kristiyano nating ito dahil sa ating mga struggles sa kasalanan. Kahit pa nga gusto nating maging sumunod sa Panginoon, kalimitan natatagpuan natin ang ating sarili na nag-iisip ng mga sinful thoughts. Nag-a-adapt tayo sa mga worldly attitudes at nagpasasalita tayo ng mga magagaspang, and sometimes nag-a-act tayo na as if hindi tayo malayo sa pagiging Christ-like ang ating mga pagkilos. At kung tayo po ay sa panahon na ang pakiramdam natin tayo ay defeated, talunan, gusto ko pong alalahanin natin bilang mananampalataya na meron po tayong kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon para magawa natin ang desire ng Panginoon sa ating buhay. Binigyan po niya tayo ng Holy Spirit by the time na tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Nanahan sa ating puso at buhay ang banal na Espiritu para tayo ay tulungan. Ang mangyari nawa na ang kalooban ng Panginoon ay nagagawa natin sa ating buhay. So, kahit pa nga po hindi tayo maka-achieve ng success na kung paano sinusukat ng mundong ito ang tagumpay, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay palagi po nagtatrabaho sa atin sa patungkol sa pagkakaroon natin ng spiritual success. Sa ano po mga area? Now, ang kapangyarihan po ng Panginoon nagtatrabaho sa atin sa pamagitan ng
bibigay sa atin ng kaliwanagan ng ating isipan at matutunan natin ang katotohanan. Then, tayo ay lalago sa kaalaman ng Panginoon at sa kanyang sa mga salita. If you can read 2 Corinthians chapter 2 verse 12, si Apostol Paul po dito ay nung siya nangaral ng salita ng Panginoon, the door was opened unto me of the Lord, sabi niya. Nagkaroon siya, nabuksan ang kanyang isipan ang kanya para sa katotohanan ng Panginoon. At pangalawa, itong transforming your character. Ang Panginoon gumagawa sa atin ang kanyang kapangyarihan, gumagawa sa atin para i-transform ang ating character. Nagpo-produce po ito ng spiritual fruit sa atin na kung saan ay ginagawa tayo na more Christ-like. Katulad ng sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22-23 na itong fruit of the Spirit, which ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, everything, meekness, temperance, against such there is no law. Kaya tinatransform po tayo ng Holy Spirit. At nagtatrabaho rin sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-a-align niya ng ating desire na magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Nagtatrabaho po siya para tulungan tayo na magkaroon tayo ng yearning sa mga bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Philippians chapter 2 verse 12-13. Dito po, basahin po ninyo yan. Sabi niya dito, but now much more in my absence work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Ang Panginoon talaga ang nagtatrabaho sa atin. At ito po, pang-apat, na kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa atin, yung tayo ay patatagin. Ginagawa po niya na patatagin tayo para ma-endure natin ang hardship at makapaglingkod tayo sa Diyos. 2 Corinthians chapter 3 verse 4 to 6, sabi po dito, and such trust we have through Christ to Godward, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as of ourselves, but our sufficiency is of God, who also hath made us able ministers for the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. It is the Holy Spirit that strengthens us to enable us to serve God. Kaya ito pong ating human strength and willpower ay it will fall short, mga kapatid. Pero ang pangako ng Panginoon ay kumpleto para tayo ay makagawa ng mabuti. Na kung saan yung sinimulan niya sa atin ay kanyang tatapusin at it will not fail. He will not fail us, mga kapatid. Kaya mahalaga po na i-acknowledge natin yan na bilang mananampalataya, itong kapangyarihan ng Panginoon ay nagtatrabaho sa atin. So, yan po ang ating maiksing devotional tungkol sa mga talatang itong ating nabasa. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya. Dalain ko po Panginoon na patuloy po niyo na i-inculcate sa aming puso na sa aming pagtanggap sa iyo Panginoon. Gumagawa ka po sa amin Panginoon para mas lalo ka namin makilala, ma-strengthen mo kami Panginoon at makapaglingkod sa iyo ng lubos Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan Panginoon sa biyaya mo na pinagkakaloob sa amin. At ganoon din po Panginoon, dalain ko po na nawa ay matagpuan niyo kami Panginoon na amin na exercise sa aming buhay, ang kapangyarihan mo, ang working ng Holy Spirit na gumagawa sa amin. Maraming salamat po at lahat ng ito aking samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.